We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang araw na imbag male maya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Dumarami na ang bilang ng mga nag-aangkat ng bangus sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City ilang araw bago ang Pasko. Ang detalye ihahatid live ni Russell Simorio. Russell? Chris, ilang araw bago magpasko, lumakas na ang bentahan ng bangus dito yan sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. At kasabay din ng pagdami ng supply, ang pagbaba ng presyo ng bangus na magandang balita para sa mga consumer. Mula Baguio City, dumayo pa sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City si Aling Cristina para mag-angkat ng bangus. Banye-banyerang bangus ang binili niya na nakatakdang ibenta sa mga palengke sa lungsod ng Pino. Sinamantala rin niya ang pagbaba ng presyo ng bangus na nasa 130 hanggang 150 pesos ang kada kilo. Malakas. So, kahapon nagbiyahe kami, marami na naman. Sa Miyerkules uli kami biyahe. Bakit dinamihan nyo na? Siyempre, naubos naman yung kinuha ko kahapon. Dumayo rin mula Santiago, Ilocos Sur ang mag-asawang Gakuskus para bumili ng bangus sa Bagsakan Market. Palagi kaming bibili ng bangus. Bakit po? Masarap ang bangus dito sa Dagupan. Kaya? Saka mataba pa. Ayon sa Market Division, mas lumakas ang bentahan ng bangus at iba pang seafood sa Magsaysay Fish Market habang papalapit ang Pasko. Dumoble na rin ang fish entry collection sa pamilihan dahil sunod-sunod ang dating ng supply. Peak season niya na pag December talaga eh. So, ang alam ko dyan, every December naka-ready na yung mga konsignasyon na yung mga isda nila, yung mga supplier nila, tinatawagan yan, every December yun, binabagsak na nila dito sa Dagupan. Ayon sa Market Division, walang aasahang problema sa supply ng bangus ngayong Christmas season sa kabila ng epekto ng malamig na panahon sa metabolismo ng isda. Chris, dumami rin yung supply ng bangus na ibinabagsak dito sa Magsaysay Fish Market na nanggagaling sa Western Pangasinan at sa Bulacan. Nakaantabay naman ang Market Division para matiyak na sariwa yung ipinapasok na isda dito sa Bagsakan Market. Outside the Bagsakan Market, nasa 160 hanggang 180 pesos ang kada kilo ng bangus. Silipin pa natin ang presyuhan ng iba pang isda dito sa Magsaysay Fish Market. Nasa 130 hanggang 160 pesos ang kada kilo ng galunggong, 100 hanggang 120 pesos ang kada kilo ng tilapia. Ang tulinga nasa 120 pesos ang kada kilo, maging ang uriles nasa 120 pesos ang kada kilo. Yan muna ang latest mula rito sa Bagsakan Fish Market or Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Russell Simorio. Makikita sa CCTV camera ang papalikong kotse sa kalsadang bahagi ng Barangay San Miguel, Calasiao, Pangasinan nang biglang bumangga ang isang motorsiklo. Sa lakas ng impact, sumemplang at tumama sa poste ng kuryente ang motorsiklo. Sugatan ng rider habang dead on arrival sa ospital ang angkas ng motorsiklo. Tumanggi nang magbigay na pahayag ang dalawang panig. Nadaan naman sa areglo ang naturang aksidente. Patuloy naman ang babala ng otoridad sa mga nagmomotorsiklo na maging defensive driver at doblehin ang pag-iingat. Yun pong yung pinaka-basic, always po tayo na magsuot ng helmet para po kung may mga ganitong insidente, at least malesen yung damages sa mga drivers natin. Inilibing na ang pinaslang na chairman ng Barangay Poblasyon, Mangaldan, Pangasinan. Patuloy naman ang paghingi ng hustisya ng kanyang mga kaanak. Yan ang tinutukan ni Jasmine Gabriel Galban. Inilibing
Nakulong na ang pinaslang na chairman ng Barangay Poblasyon Mangaldan, Pangasinan na si Melinda Morillo. Bukod sa mga kaanak, dagsari ng mga kaibigan, kakilala at kabarangay na nagbigay ng huling respeto sa namayapang chairman. Bumuhos ang emosyon ng mga nakilibing. Hustisya ang sigaw ng bawat isa dahil hindi pa rin nahuhuli ang mga suspect sa krimen. Nagpapasalamat po kami sa pinakita ninyong pagmamahal at sa pakikiramay po ninyo sa sobrang sakit na nararanasan namin ngayon. Hinihiling lang po namin na samahan niyo po kaming magdasal para po sa hustisya. Yakiyakis tayo Diyos katawan so hustisya para sa kato. Ya kakaroon to tapian unarman mat sulinaw to talinaw tayo. Ngayong nailibing na si Morillo, matututukan na raw ng mga naiwang kaanak ang investigasyon sa kaso. Tiniyak naman ng binuong SITG Morillo na tinututukan ang kaso. So ngayon po ma'am, talagang malawakan po yung ginagawa po natin na investigasyon at itong mga tracker team natin dito ma'am ay hindi lamang po sa Pangasinan gumagalaw. So maging sa Karati, probinsya po ay gumagalaw din po sila, nanganganap po ng mga ebidensya upang sa ganun ay atin ang pastubuti itong mga perpetrator. Patuloy ang pagkalap ng ebidensya ng otoridad. Nakikipag-ugnayan din ng pulisya sa mga posibleng testigo sa krimen. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Sa ibang balita, demand sa lechon, doble na ang itinaas ilang araw bago ang Pasko. Ang detalye sa report ni Joan Punsoy. Isa sa favorite na handa tuwing Pasko ang lechon. Star ng Pasko kung ituring dahil sa pambihirang pagkakataon o espesyal na okasyon lamang ito natitikman. Ayon sa ilang lechonero, doble na ang tinaas ng demand ng lechong baboy ilang araw bago ang Pasko. Ang nagpapareserve sa akin dati sa isang araw, isa, dalawa. Ngayon, pinakamababa ko ma'am is 4 hanggang 5. Sa ngayon, nagpapatupad na ng schedule of deadline of orders ang ilang lechonero para maihabol sa Noche Buena. Ang ilan, last day of order na sa December 22 para sa selebrasyon ng Pasko, habang December 29 naman para sa selebrasyon ng Bagong Taon. Dahil sa taas ng demand po, sa sobrang dami din ng regulation kaya nagunahan yung mga magbababol. Asahan din daw ang pagtaas ng presyo ng lechong baboy habang papalapit ang Pasko't Bagong Taon. Naglalaro ang presyo nito mula 8,000 pesos pataas depende sa laki. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, walang magiging problema pagdating sa supply ng baboy na pwedeng ilechon at iluluto sa mga putahing naisihanda ngayong holiday season. Wala namang problema, nakita natin maganda naman yung production and naka-recover din ang Luzon. This coming Christmas, wala tayong nakikitang problem. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Mga kapuso, humina at naging low pressure area na lang ang Bagyong Kabayan. Huli itong namataan sa vicinity ng Cabanglasan, Bukidnon. Bukod sa LPA, uulanin din ang iba pang bahagi ng bansa dahil sa shear line at amihan. Base sa datos ng Metro Weather, posible ang pagulan sa Apayao, Cagayan, Isabela, Mountain Province, Ifugao, Kalinga, Quirino at Aurora. May malalakas sa ulan din na maaaring magpabaha o magdulot ng landslide. Matitinding ulan din ang mararanasan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Pyrotechnic display nagpatingkad sa kalangitan sa pagbubukas ng Paskuhan sa Quirino Province. Tunghayan sa report. Tumingkad ang kalangitan sa pyrotechnics display na hudyat ng 11th Paskuhan sa Quirino na may temang Pasko sa Tribu Year 5. Ginanap ito sa Quirino Sports Tourism Complex sa Cabarugis, Quirino. Binuksan din ang mga kiosk na itinayo ng 6 na mga bayan sa lalawigan na nagpapakita sa mga kakaiba at natatanging pagkain, sayaw, kanta at mga artifact. Nagbigay sigla sa mga taga-Isabela ang pagbubukas ng Christmas Village sa Queen Isabella Park sa harapan ng Kapitolyo ng lalawigan. Sumisimbolo raw ito ng pagkakaisa, pag-asa at pagmamahalan. Bahagi ng Christmas Village ang iba pang pinailawang dekorasyong pampasko.
Dinarayo ang floating Christmas tree sa isang ilog sa Hermosa, Bataan. May taas na 10 talampakan ng floating Christmas tree na gawa sa kawayan, drum at metal wires. Bukod sa Christmas tree, instant attraction din ang iba pang pinailawang dekorasyong pampasko na perfect place sa mga mahilig sa selfie. Jeric Pasiliao, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mahigit 1 kilometrong haba ng trapiko papasok sa Dagupan City naranasan dahil sa illegal parking ng ilang motorista. Sundan sa ulat ni Russell Simorio. Sa cellphone video na ito nakuha sa kahabaan ng Barangay Karanglaan, Dagupan City, kita ang bumper-to-bumper na trapiko. Ang haba ng trapiko nagsimula sa intersection ng katabing bayan ng Calasiao. Ayon sa Public Order and Safety Office, may motoristang iligal na pumaparada sa lugar na nakasasagabal sa dumadaang motorista. Sa mga nagdo-double parking, tingnan na ho natin, baka mahuli kayo tapos nagtatanong kayo, wala naman nakalagay na no parking. Pero laging ganyan ang sitwasyon, hindi nila nakita ang no parking, lagi ang sinasabi. Samantala, umpisa ngayong Biyernes, December 15, ang construction break sa mga kakalsadahan ng lungsod, gaya ng Perez Boulevard, Arellano Street at A.V. Fernandez Avenue. Pansamantalang ibinalik ang two-way scheme sa Arellano Street na magpapagaan umano sa daloy ng trapiko. Mula kanina, akala namin magkakaroon ng traffic kasi inopen ulit namin yung Arellano na two-way. Pero hanggang ngayon wala pa eh. Kaya medyo gumanda ang ngayon sitwasyon na Parehas din, kaya lang walang pasahero doon sa Divinencia. Kaya mas mainam pag ganun na. Yung ngayon, yung balik sa dati yung sa Arellano. Muling ibabalik ang one-way scheme sa Arellano Street sa January 8. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. 36 anyos na babaeng rider ng motorsiklo patay matapos sumemplang sa kalsadang bahagi ng Mariveles, Bataan. Tutukan sa report. Patay ang isang rider ng motorsiklo matapos sumemplang habang binabagtas ang kalsadang bahagi ng Barangay Maligaya, Mariveles, Bataan. Kinilala ang biktima na si Amor Marie Hirona, 36 na taong gulang, residente ng Barangay Kamayan ng naturang bayan. Base sa investigasyon, biglang nawalan ng kontrol sa manibela ang rider at bumangga sa concrete center lane. Tumilapon ang biktima at nagtamo ng matinding sugat sa ulo at katawan na sanhi ng kanyang pagkamatay. Wala pang pahayag ang kaanak ng biktima. Sugatan ang nasa 21 pasahero ng jeep matapos tumagilid habang binabagtas ang kalsadang bahagi ng barangay ng Aramuan, Santa Ana, Cagayan. Galing sa Tuaw ang jeep at patungo sana sa isang beach resort sa Santa Ana nang mangyari ang aksidente. Ayon sa driver na si Victor Agkawili, nawalan ng preno ang jeep sa pababang bahagi ng kalsada kaya nawalan siya ng kontrol. Ibinangga ng driver ang jeep sa gilid ng kalsada upang hindi mahulog sa bangin dahilan ng pagkakatumba ng sasakyan. Hindi naman nasugatan ang 18 iba pa na lula ng jeep. Nagpapagaling ang mga sugatang pasahero sa iba't ibang ospital. Jeric Pasiliao, 1 North Central Luzon. Inaugural flight mula Cebu lumapag na sa Lawag City, Ilocos Norte kasabay ng inaasahang pagdagsa ng mga turista ngayong holiday season. Sundan sa ulat ni Gab De Luna. Mahigit 50 pasahero ang dumating sa inaugural flight na Cebu to Lawag sa Lawag International Airport. 2 araw kada linggo tuwing Martes at Biyernes ang schedule ng mga flight. 7:30 AM ang departure ng flight mula sa Cebu City, habang 10:25 AM naman ang flight mula sa Lawag City. Kaya we are excited about it kasi it's the very first time. Pinaka-first flight to na linking Northern Luzon, Ilocos Norte region with Cebu and the Central Philippines. So we really want to build it up. May mga charter flights noon, mga one-off flights na, pero ngayon talagang regular na siya. Labis namang ikinatuwa ng Provincial Tourism Office ang malaking interes ng mga Cebuano at iba pang turista sa pagbisita sa probinsya. Malaking tulong daw ito sa pagpapasigla ng turismo sa probinsya, lalo na ngayong holiday season. Yeah, the bookings are steadily increasing. The market in Cebu seems to be very bright. So we believe that the market in Visayas and by extension Mindanao will contribute to our mutual growth
in terms of tourism and trade. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Extended na ang operasyon ng slaughterhouse sa Bangaldan, Pangasinan ilang araw bago ang Pasko. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Ilang araw bago ang Pasko, extended na ang operasyon ng slaughterhouse sa Mangaldan, Pangasinan. Bukas ng slaughterhouse simula alas 7:30 ng gabi para masimulan ng pagkatay sa large animals gaya ng kalabaw at baka. Sa ngayon, umaabot na hanggang alas 4 ng madaling araw ang pagkakatay sa slaughterhouse. Yung operation namin nung sa 23, extended yan hanggang next day na 24, magiging 10 o hanggang 12, ganyan. Oo, nang kinumagahan. Umakyat na sa mahigit 100 heads ng baboy ang kinakatay simula ngayong linggo habang umaabot na sa halos 30 heads sa kalabaw at baka. Wala pa namang paggalaw sa presyo ng karne ng baboy pero asahan daw sa darating na weekend ang pagtaas sa presyo ng karne ng kalabaw at baka mula 20 hanggang 30 piso kada kilo. Yung kalabaw siguro yung laman, magiging 400 na po mula sa 380. Ang baka, yung laman din, 420. Baka sa Pasko, magiging 450 na. Wala namang nakikitang problema sa supply ng baboy, baka at kalabaw. Sadya lang na tumataas ang presyo dahil sa nararanasang mataas na demand ngayong holiday season. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Iba't ibang kakanin at timpla ng kape tampok sa Coffee and Food Festival sa Paway, Ilocos Norte. Tunghayan sa report. Tampok ang iba't ibang klase ng kakanin at iba't ibang timpla ng kape sa Coffee and Food Festival sa Paway, Ilocos Norte. Sa tabi ng pamoso at makasaysayang St. Augustine Church, dito naglaban-laban ang iba't ibang bayan sa pagluluto ng mga kakanin. Ang kalahok na si Nanay Dolores, palitaw with a twist ang nilutong kakanin. Masaya po kasi po namin yung produkto po namin sa banda po. Perfect partner daw ng kape ang kakanin, kaya naisipan itong gawing twist ng cook-off. Nag-enjoy naman ang mga dumalo dahil bukod sa libre ay talagang kakaiba ang mga inihain na recipe. It's really good. They have so many innovatives. They can create more foods from our root crops, from the products talaga ng Ilocos Norte. So it's really a good project and everyone should come in. Bukod sa cook-off, mayroon ding seminar sa pagtitimpla ng kape para sa mga coffee enthusiasts ng probinsya. Well, yung kakanin cook-off, this is the second year we're doing it. Prior to this, ang ginagawa natin ng tupig cook-off. But last year, we tried to expand it. So, Ilocano Kakains in general. Then, coincidentally, bagay naman yung kakanin tsaka coffee. So, we combined both events into one event. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. San Beda Red Lions kampiyon sa NCAA Season 99 Men's Basketball matapos talunin ang Mapua Cardinals. Tunghayan sa report. Mula laban sa Dilaw, Mendiola versus Intramuros. Umpisa pa lang ng Game 3 ng NCAA Season 99 Men's Basketball Championship hapon nitong linggo. Dikdikan na ang labanan sa hardcourt. Big scorers sina Jacob Cortez at Nigel Gonzalez. Sinubukang humabol ng Mapua Cardinals sa tulong ng sunod-sunod na pagpapakawalan ng puntos ni Warren Bonifacio. Sa second quarter, lamang pa rin ang Red Lions. Pero binasag ito ng mga magkakasunod na tira sa loob ni Peter Rosillo. Nagpaulan din ng 3 si JC Recto ng Mapua. Nakahabol ang Cardinals. 1 puntos lang ang lamang ng Red Lions nang matapos ang second quarter. Sa halftime, nakijam sa kantahan at sayawan sina Sparkle artists Anthony Rosaldo at Thea Ashley sa awit ng NCAA Season 99 na Hero. Pinasiklab naman ang school spirit ng San Beda Cheering Squad at Mapua Cheering Cardinals. Bukod sa San Beda at Mapua community, present din sa Araneta ang Senior Vice President ng GMA Integrated News, Regional TV and Synergy na si Oliver Victor B. Amoroso, kasama ang Management Committee officials ng 10-member school ng NCAA. Sa third quarter, nagsimulang umalagwa ang Mapua. Nakontraman yan ni King Lion Jacob Cortez. Natapos pa rin ang third quarter na lamang ang Mapua 57-53. Final quarter, itinodo na ng Cardinals at Red Lions ang bakbakan sa hardcourt. Dikit ang score sa halos buong quarter.
Pero ang mga crucial shots ni Cortez ang nagpangat sa lamang ng San Beda. Sa huli, nanaig ang puso ng San Beda at tinapos ang laban sa final score na 76-66. This is us, all of us. So I'm really proud of the guys for doing this. Thank you to all San Beda community. Thank you to everyone. Thank you for the trust, the support. This is all for you guys. This was 4 or 5 years in the making. We finally did it. Thank you. Thank you, San Beda. Thank you, champion ulit! Itinanghal na finals MVP si James Payosing. After 5 years, nabalik namin yung corona sa Menjola. Kasama namin si Lord since day 1. Nag-prepare kami. Binigay niya sa amin to. Hindi madali. Kaya, sobrang salamat, Lord. Binigyan naman ang Mapua Cardinals ng first runner-up trophy na nagpakitang gilas din ngayong season. Abangan ang NCAA Season 100 sa susunod na taon. Dito pa rin sa GMA Network. CJ Torrida, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Karagdagang ruta ng mga modernized jeep sa Pangasinan aprobado na ng LTFRB. May ulat si Russell Simorio. Wala nang ipatutupad na extension ng LTFRB sa December 31, 2023 deadline sa pagbuo ng kooperatiba ng mga traditional jeepney operator. Ibig sabihin, maituturing na kolorum ang papasadang traditional jeepney na walang kinaaanibang kooperatiba. Dahil dito, maglalabas ng bagong unit ang Dagupan City Loop Transport Cooperative. Aprobado na kasi ng LTFRB ang karagdagang ruta na dadaanan ng mga modernized jeepney. Kabilang sa bagong ruta ang Dagupan Mapandan via Mangaldan, Mapandan Manawag vice versa at Manawag Urdaneta vice versa. Hawa sa kanila dahil mga modernized units ay nagsististo yan 24 hours at long na mayroon na pasahero at mga estudyante dahil madadaanan. Dagdag ng Transport Cooperative, 18 unit ng bagong modernized jeepney ang aarangkada sa unang quarter ng susunod na taon. Siyempre doon, mabilis, malamig pa, hindi nagtatagal kasi kung minsan yung mga ganyang ordinaryong matagal silang umalis. Asahan din ang pagdami ng modernized jeepney sa oras na mapaso ang prangkisa ng mga traditional jeepney na hindi nakapag-consolidate sa itinakdang deadline ayon sa LTFRB. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Samantala, sumiklab ang sunog sa isang bahay sa Rosales, Pangasinan. Nakatutok si Claire Lacanilaw. Makikita sa amateur video ang pagtutulungan ng mga residente upang maapula ang sunog na sumiklab sa isang bahay sa Barangay Station District, Rosales, Pangasinan. Ayon sa BFP, tumagal ng mahigit 2 oras bago idineklarang fire out ang sunog. Isa sa tinitinang sanhi ng sunog ang naiwang nakasaksak na electric fan. Yung isang nakikita namin, according to sa mga interview namin, sa naiwanang mga appliances, yung sa electric fan at saka doon sa ilaw na patay hindi na medyo matagal na daw. So wala pa namang concrete po. O kailangan pa namin magpadala ng ebidensya doon sa National Office namin for verification. Inaalam pa ng BFP ang kabuang danyos at kung ano ang tunay na sanhi ng sunog. Patuloy ang pangangalap ng sapat na ebidensya ng BFP sa insidente. Residential house, gawa po siya ng mixed materials. Yung mga trusses niya is old na kasi, mga plywood na maninipis at saka yung trusses is wood din. Yung mga linya daw ng kuryente is made of parang medyo matagal na pinutol, kinabit ulit. So hindi naman pa siya final pa kasi kailangan namin malaman talaga yung totoo. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang mga nasunugan. Patuloy ang paalala ng BFP upang makaiwas na mabiktima ng sunog ngayong holiday season. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Avid fan ni Bea Alonzo mula San Carlos City, Pangasinan, personal na nakadaupang palad ang aktres. Silipin sa report.
Feeling blessed ang isang avid fan na ito ni Bea Alonzo na maswerteng nakadaupang palad ang hinahangang aktres sa kanyang pagbisita sa San Carlos City, Pangasinan. Hindi maitago ang ngiti sa mukha ng 46-year-old fan na si Rowena Orduña. Simula pa sa unang pelikula hanggang sa latest project ni Bea under GMA Network na Love Before Sunrise, lahat hindi niya pinapalampas panoorin. Yung kaharap ko na si Miss Bea, Diyos ko, hindi ko lang, nervyos ako. Masasabi ko lang po kay Miss Bea, sana po maging masaya siya sa buhay niya, sa buhay pag-ibig niya po. Hanga raw ang fans sa kabutihan at kababaang loob ng aktres, lalo na ang kanyang lubos na pagmamahal sa pamilya. Inspirasyon daw ito ni Rowena sa kanyang araw-araw na pag-aalaga sa kanyang 73-year-old na ina at 18 taon nang na-stroke. Maraming salamat. We love you. Hug na lang. Abot langit naman ang pasasalamat ni Rowena sa handog na regalo ng Love Before Sunrise cast. Napaka-warm. Talaga naman kahit saan pumunta, kami kasama ng mga Kapuso stars ko, laging warm talaga yung pagtanggap kapag may show ang GMA Regional TV. So I'm very happy talaga. Samantala, tilian, hiyawan at palakpakan. Ganito'y pinakita ng mga San Carlinian ang kanilang mainit na pagtanggap sa cast ng Kapuso Primetime Show na Love Before Sunrise sa Kapuso Mall Show sa San Carlos City, Pangasinan. Hindi magkamayaw ang Gen Z fans sa paglabas ni Vince Maristella na hinarana ang crowd. Hataw din ang performance ni Cheska Fausto at game na nakipag-selfie with her fans. Hindi rin napigilan ang kilig ng fans sa duet ni Cheska at Vince. Enjoy lang talaga kami kasama sila and ayun, nagbigay lang ng saya. Tsaka alam mo yun, ang sarap lang sa feeling pag sinasabi nila, uy si Mutya, uy si Memot, gano'n. So talagang alam mo na inaabangan nila yung Love Before Sunrise. Lalo pang tumindi ang malakas na hiyawan sa paglabas on stage ni Andrea Torres. Ito yung isang lugar na talagang gustong-gusto namin binabalik-balikan kasi every time nandito kami, iba yung smile nila, iba yung hiyawan nila. Mas nag-init pa ang gabi sa nostalgic movie theme song performance ng the one and only Bea Alonzo na I'll Never Go. Samantala, mas naging buhay naman ang crowd with the fantastic hosting skills ni unang hirit host, Kaloy Tingkungko. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Mga kapuso, 7 days na lang! Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.